sa atin. Talaga? At Nakatingin sa mukha mo. Suportahan nila tayo. Oo, kampante Huwag kayong ka. maniwala sa propaganda ng SMNI. Sinungaling ka. Sila lang ang nag-uusap dyan kasama ang iilang trolls na nakikinabang din sa pananamantala. Ganon? Ganon? Ikaw yung praning eh. Sinasabi nila na milyon-milyon sila buong mundo. Ikaw yung praning eh. Pero nasaan ang milyones nila nung isang gabi? Bakit? Hindi nga nila napuno ang plaza. Bakit? Sa ating pagtaya ay nasa 2,500 lamang ang upuan. Anong pakialam mo? This is despite Dahil andyan kayo, nang gugulo. Dahil naghakot pa ng mga tao galing Bukidnon. Ikaw ito yung nanghakot. Para umattend sa kanilang event. Mamaya ka, sagutin kita. Sa live broadcast nila, ito ay hindi may pagkaila. Ang peak views ay 1,700 lamang ang nanood sa kanila sa buong mundo. Kung buong mundo man ang pinanggalingan ng 1,700 na ito, wala ang 8 milyon. So? Ikumpara nyo sa mga comments ng ating mga kababayan sa mga shows ng mainstream media. Overwhelming ang suporta na ating natatanggap. Wow! Sapagkat nararamdaman natin wow, na nasa likod natin sila. Wow! Gusto nilang magtagumpay tayo. Wow! Gusto nila ng hustisya na naaayon sa proseso ng batas. Wow! Anong prosesong batas sinunod mo? At hindi sa labas nito or extrajudicially. Naiintindihan ng ating mga kababayan na nais nila na makamit ang tunay na hustisya. Hustisyang kailangan nating magpasakop lahat. At ito ay pinapatakbo ng ating mga korte. At So? ang unang hakbang Korte, para masimulan ang hustisyang ito ay ang pagrespeto sa warrant of arrest sa pamamagitan ng mapayapang pagsuko. Tapos na ang panahong hinahanap natin ang hustisya sa kalsada. Nakita na natin ang pait na idinulot nito sa ating mga kababayan na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong idepensa ang mga sarili nila. Tumahimik ka nga dyan. Lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Galing mo ah. Hindi tayo ang pulis na kinakatakutan ng mga tao. Yeah, kalaban na kayo ng taong bayan. Naniwalaan ng mga tao. Narito tayo para protektahan ang lahat. Siguraduhin na patas ang batas at ipakita. Okay. Siguraduhin na patas daw ang batas. Alam mo, Tori, ikaw lang ang nagsasabi niya na patas ang batas. Tanungin mo ang buong taong bayan kung patas pa ba ang batas na ginagawa ninyo dyan sa KOGC. Unang-una, ng pagpasok mo pa lang ninyo dyan, illegal na. Dahil wala kang bit-bit. Ang bit-bit mo na warrant of arrest, Pasig ang address. Mali na yan. Kasi yung address dapat naka-stated doon sa warrant of arrest na nasa Davao. Nasa Davao. Si Pastor Kibuloy, akala no. Diba? Pangalawa, sabihin mo, na wag maniniwala sa isiminay. For your information, Tori, isiminay lang sa buong mainstream media ng Pilipinas. Isiminay lang, SMNI lang ang nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga, pinagdiskutsahan, tinanggalan sila yung isiminay, pero hindi pa rin sila nagpapasupil. Pinagdiskutsahan ni Tamba ng mga tuwad na Congress, legislators. Dahil ang isiminay lang ang hindi pwedeng mababayaran na media. Ang SMNI lang ang hindi mag-twist ng balita. SMNI lang ang nagsasabi ng buong katotohanan na walang fake news. Yan. Sasabihin ko, taong bayan, huwag kayong maniniwala sa mga mainstream media, lalo na ngayon, sa mga hinahakot ni Tori na nandoon sa KOGC kunyari, na ipapatingin niya, yung ibang mainstream media dyan, naririnig ninyo yung balita nila, na kung di bias,
tinitwist yung balita. Kaya laging nagsasabi si Attorney Torion na please lang mga mainstream media, sabihin nyo ang katotohanan dahil andoon naman kayo, yung ibang nagka-cover yan, yung GMA tinitwist. Yung ibang mga media, nasabi pa nga ni Maharlika, mga nasungal-ngalan linggo-linggo. So, taong bayan, huwag kayong maniniwala sa mga mainstream media. Doon lang kayo manunood sa mga vlogger, sa DZER, sa SMNI, dahil sila lang ang media na nagsasabi ng katotohanan na walang pag-twist ng kwento. Walang kasinungalingan. Itong mga pulis, lalo na itong mga pulis, si Abalos, yung pagtawag, nila doon sa Senado, pag-attend nila noon ng hearing sa Senado, anong sabi ni Jutang Ginimis na Abalos? Nangiwi. Ipapangako ko, nakausapin ko, mag-uusap kami, pupunta ako ng Davao, titingnan ko, kasi hindi ko talaga alam na ganun pala ang nangyayari. O ngayon, nangako ka kay Senator Bato. O ngayon, Abalos, nasaan ang pangako mo? Pangako mong kasinungalingang mong Judas ka. Okay? Ngayon, huwag kayong maniniwala sa Tory na to dahil naprapraning na yan. Na-stress na yan. Dahil ikaw pala, Tory, diba? Binansagan ka na sa Liti. Nang ingrata. Hindi ka na makapunta doon sa Liti pala. Dahil bagsak ka. Failure ka noon dati. Nandoon ka sa Liti na assign. Persona ingrata ka pala sa Liti pala. Kasi failure yung pagka-officer mo doon. So, hindi ka pa ba nahiya, Tory? Ngayon, desperado move ka na. Desperate move ka na. Siguro, pressure ka. Kaya gigil na gigil ka. Sabihin mo na aayon sa batas? O sige, bakit kayo nagsisearch ng buong naghahalugug kayo? Sa buong QOGC, wala naman kayong court order na bitbit na pwede kayong mag-search mga doon. Wala ka namang bitbit na search warrant. Yung warrant of arrest, kahit sino ang magsasabi, kahit hindi abogado, Tory, kahit hindi abogado, alam nila na yung warrant of arrest, hindi yan insurance na pwede ka nang kupkupin ang buong QOGC. Hindi yan insurance na may karapatan ka na magkubkob, maggawa ng tunnel, mag-search kahit refrigerator, kahit longga, kahit kanal, kahit inbornal. Wala kang karapatang maganon unless mayroon kang bitbit na search warrant at mayroon kang nagaling sa korte. Tory? Law enforcer ka. Alam mo ang batas. Pero kayo, mismo, kahit sino, makapagsabi na mismo kayo ang lumabag sa batas. Pagpasok pa lang doon, anong sabi mo? Kung nakikinig ka, kung sumusunod ka sa batas, pagpasok nyo pa lang sa simula, anong sabi mo? Whether you like it or not, papasok kami. Kasi sabi ni Attorney Torion, that's not the right warrant of arrest. That's not the right address. Naka-address sa Pasig. Ano yan? Gawa-gawa nyo lang ba yon, Tory? Gawa-gawa nyo lang ba yon? Sinong nagpapadala ng ano niyan? Sinong nagpapadala ng warrant of arrest ang naka-address Pasig? By that one, is not, is not acceptable na yung warrant of arrest mo. Pero despite sa lahat, kahit bawal, hindi pwede yan kung sumunod ka sa batas. Sana hindi kayo pumasok. Tapos kayo ang nagbawal. Kahit mayroon ng namatay, kahit mayroon ng inaatake dahil sa tear gas ninyo,
Mano ka eh. Sabi pa ni maruk ka eh. Maruk ka kung sa Bisaya pa. Ha? Sinungaling kayong walang tergas? Bakit nasuffocate yung iba? Bakit mga 80-something yung muntik nang mamatay? Sa tergas? Sinimatay sa tergas ninyo? Ha? Bakit? Hindi mo ba kontrolado yung nagpatergas doon sa likod na mga naka-battle gear? Di ba sabi mo, bigyan ko kayo ng 30 minutes. Tapos wala pang 30 minutes, ginigiba na sa likod. Mayroon ng papasok pa traidor na mga sap na naka-camouflage, complete battle gear, na ginugunting na, sinisira na yung bako doon kay gustong pumasok. Tapos nang hinaharangan ng mga taga-KOGC missionary doon, tinitergas ninyo. So ano yan? Hindi ba yan paglabag sa batas? Tory? Ang galing-galing nyo. Siyempre naman talaga. Talagang protektahan ninyo ang kasinungalingan ninyo. Ang galing mo. Persona ingrata. Galing mo. Kaya pala, kayo ang ina-assign sa Davao una kasi ganyan ang mga second move ninyong gagawin. Planado. KOGC. Bakit? Anong sa tingin mo si Pastor Kibuloy? Tandaan mo, Tory. Si Pastor Kibuloy hindi pa nalitis ng husgado. Hindi nyo pa pwedeng tawagin na fugitive dahil wala pa siyang sentensya. Hindi pa siya convicted. Yan ang tandaan mo. Kung alam mo ang batas. Kahit hindi ako abogado, pero at least mayroon din akong alam. Yung search warrant of arrest mo, ginagamit ninyo yan as an excuse na sa lahat na ginagamit nyong paghalughog. Pwede ba yan? Hinahalughog mo na yan? Religious compound yan. Mayroong nasa batas yan. Na hindi yan sila pwedeng dapat anuhin. Tapos ngayon, nang pumasok na kayo, wala naman kayong nakita na Pastor Kibuloy sa loob. Bakit kinukup-kup nyo na? Bakit ini-invade nyo na ang buong KOGC? Hindi ka ba nahihiya, Tory? Bakit kinukup-kup mo na? Kung ano-ano pa yung mga excuse mong mga heartbeat ng puwet mo? Mayroon ka bang nakitang heartbeat? Heartbeat ng palaka, sabi pa ni Senator Bato? Kung ano-ano na lang mga excuse ninyo. Para yan ang gagamitin ninyong excuse na makatatagal kayo dyan sa KOGC. Pero ang katotohanan, ayaw talaga nyong tigilan, ayaw talaga nyong lumaya sa KOGC dahil yan ang utos sa inyo, utos sa iyo ng demonyo mong amo, na may balak sa KOGC. Yan ang sabi ni Maharlika. Mismo si Maharlika, last year pa ng November, nagpasabog na siya. Sabi niya, tatargetin si Pastor Kibuloy. Tapos ng pag-target kay Pastor Kibuloy, tatargetin ang buong kingdom ng KOGC dahil daw yan ang kinindaw ng gobyernong bangag. Kasi daw si Lisa Tanas daw ang may utos yan. Yan ang sabi ni Maharlika noong November. Papasabog na yan ni Maharlika before yan nangyari ngayon ng itong pagkupkup ng mga kapulisang demonyo. So, totoo. Totoo yung informer ni Maharlika. So, anong ginagawa nyo? Diba? Andyan na kayo? Kung sinusunod mo ang batas, Tory, dapat ang mga Kingdom of Jesus Christ, papayagan mong makatingin sila, titingnan kayo, nakasunod sa inyo kung ano ang ginagawa nyo. Pero hindi Trip-trip ka Gusto mo, kayo-kayo lang, wala kayong pinapapasok, hinaharangan ninyo ang mga members of KOGC na papasok doon na para titingnan kung ano na ang mga pinagtatanim ninyo. Tapos ngayon, sinasabi mo naghahakot ang KOGC? Hindi nga man lang sila 8 million, sabi 8 million? Siyempre naman, Tory, Bakit darating pa ba yung buong mundo, lahat maraming mga member of Kingdom of Jesus Christ, Tory. Kung mayroon pang Diyos yung puso mo.
Pero sino ba naman ang pupunta doon na andyan na magulo? Buti pa nga yung ibang na nandyan, taga Cebu o taga Surigao na mga members, dumalo sila doon sa anniversary. Kaya sasabihin mong hindi totoong 8 million ang members. So what? Kung hindi totoong 8 million ang members, anong pakialam mo? Hindi naman sila nag-ano sa'yo eh. Kayo ang lumusob dyan, kayo ang kumukup-kup dyan sa Kingdom of Jesus Christ na wala kang karapatan dahil wala kayong bit-bit na mga galing sa korte. Illegal lahat ang ginagawa niyo, Tory. Alam mo ba yun? Illegal lahat ang mga ginagawa ninyo. Nabubulag na kayo. Nabubulag at sa iyo. Kasi daw, pag nahuli daw, nag-anuhan sila eh. Kasi pag mahuli daw nila si Pastor Kibuloy, magiging 30 million daw ang bounty. Siguro may cash advance ka na, Turi. Mayroon na ba? Binigyan ka na ba ng kalahati? Kaya parang desperate move ka na, yung kung ano-ano na lang mga heartbeat. Ang heartbeat ngayon, iba na naman, umaabot na naman daw sa Glory Mountain, sabi ni Atty. Torion. Wala na doon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, lumalakad na daw yung heartbeat, andoon na sa Glory Mountain. Talagang sobrang kapraningan mo. Napraning ka na ba, Tori? At alam mo, Tori, kawawa ka lang. Sabi pa ni Atty. Torion, kawawa lang. At saka kayong mga kapulisan na nagpapagamit kayo kahit alam nyong mali, illegal ang ginagawa ninyo lahat dyan. Sumusunod kayo sa utos ni Tory. Hindi kayo magtatayo sa katotohanan. Kawawa kayo. Kasi pati kayo, damay kayo, may kaso kayo. Ewan lang namin kung makapag-retired pa kayo. Kasi sabi kanina ni Atty. Torion, Tory, patong-patong ang kaso mo. Tandaan mo yan. Baka ni sintabo wala ka nang makuhang retirement mo. Tandaan mo yan, Tory. Baka pag retired mo, malapit ka nang mag-retire, di ba? Dami mong kaso. Yung pera mo sa retirement mo, ewan kung makukuha mo pa ba yan o baka ma-dismiss ka na. At saka bakit yung sasabihin mong sumusunod ka na kasang-ayon sa batas? Bakit yung yung may binigay na ng judge sa Davao na temporary order, yun? Binigay sa inyo. TPO. Bakit ayaw nyong lumayas dyan? Ginalang mo ba? Bakit hindi mo ginagalang yung ng korte, ng judge? Pinapalabas na PTO. Temporary court order na paalisin muna kayo dyan. Protection pala. Temporary Protection Order. TPO. Temporary Protection Order. Na ini-issue ng judge sa korte. Bakit ayaw nyong hindi mo ginalang? Yan ba? Sumunod ka ba? Sang-ayon sa batas? Sang-ayon sa korte? Ano ka na? Ikaw na ang magkorte. Kabubuhan mo. Bubo ka naman eh. Trip-trip lang naman yan. Naprapraning ka na eh. Praning yung style mo, Tory. Desperado ka na. Tatanggapin mo na lang na mission field. Mission field. Persona ingrata. Nyo yan si Tory dyan sa Davao. Na persona ingrata. Dahil dinideclared na yan sa Liti noon na persona ingrata. Kaya mahiya na siya doon pag nandoon sa Liti. At itong ginagawa mo, Tory, tandaan mo, wag mong sasabihin maraming nagsuporta sa'yo. Gigil na ang taong bayan sa inyo. Kinasusuklaman na kayo. Kaya nga, inano nga na kayo, minamura-mura na nga kayo ng mga tao eh. Kahit mismo, kasamahan mga tauhan mong pulis, galit sa'yo. Ayaw lang nilang magsalita. Pero marami dyan ang nanggigigil sa ginagawa mo. Tandaan mo yan. Mayroong mga pulis na nagpapadala ng sulat kay Maharlika, kay Banatbay, gigil sa'yo dahil alam nilang ginagawa mong illegal na, hindi na sila sang-ayon sa'yo, pero wala silang magawa. Dahil tinatakot mo daw na tatapon sila na kung saan-saan at yung sahod nila. Yun ang mga balita na sabi ni Maharlika. So,
Nakaano ka ba sa batas? Abusado ka lang. Kasi may record ka. Ano yung record mo, Turi, dati? Di ba may mga record ka na na pang-abuso din kung saan-saan yon? Kakahiya ka. Sasabihin mo ngayon, taong bayan, kung ano man ini-issue ng mga kapulisan, huwag kayong maniniwala dahil puro kasinungalingan. Siyempre naman, sabi pa ni Atty. Torion, pagtatakpan talaga nila ang kanilang ang katotohanan. Dahil dipinsahan nila yan kanilang mga mali, kanilang illegal na ginagawa. Yung paggawa ninyo doon ng tunnel, ano yan? Kung sang-ayon sa batas, kung sumusunod ka sa batas, bakit hindi mo pinapapasok yung mga taga-QGC? Bakit hindi mo sila papapasukin para makikita kung anong ginagawa ninyo? Bakit ayaw mo silang mag-covering ng mag-video-video sa loob? Yung iba daw, yung ibang area na gate, hinaharangan nyo na. Parang sa inyo na. Hindi ba illegal yan? Bakit dinaharangan nyo? Ginawa nyo ng private yung katedral. Nakasampay pa yung mga pantalon, yung mga ng mga dugyot mong kapulisan. Naninigarilyo kahit bawal doon sa KOGC. Sumusunod ba kayo sa batas? Bakit hindi mo papasukin? Kung malinis ang konsensya mo, Tori, wala kayong masamang balak na gagawin sa KOGC, sa loob ng KOGC. Bakit ayaw mong papasukin ang mga members of KOGC na titingin sa mga ginagawa ninyo, susunod kung ano yung titingnan ninyo? Bakit? Bakit hinaharangan ninyo? Bakit kayo-kayo lang? Bakit pinalabas mo? Katulad ng katedral, ayaw mo nang papasukin kanina si Atty. Torion. Parang sa iyo na, sarado na ninyo ang gate. Ini-invade nyo na ang buong KOGC. Kaya mahiya ka. Walang hiya ka. Kapal ng mukha mo, demonyo ka, hudas ka, Tori, sa paningin ng taong bayan. Sa ginagawa mo, maraming gigil at galit sa iyo. Yan ang tandaan mo. Mga sinungaling kayo.